Amber POV. Agad nakita ni Amber ang bulto ni Marie na maluhaluhang nakatayo malapit sa kanya. Ate Amber? Anito, at agad na lumapit sa kanya. Agad na bumigat ang puso niya na maalalang kalagayan nito. Kilala niya si Marie, masipag ito at isang mabuting anak. At hindi nito deserve ang maipit sa ganoong klaseng sitwasyon dahil lang sa nagsusungit ng ama ni Sebastian dahil hindi sinunod ng anak nila ang gusto nito. Lalo tuloy tumindi ang kagustuhan niyang maayos na ang lahat upang bumalik na ang lahat sa normal. Huminga siya na malalim at inabot ang kamay ng babae. Aayusin ko to, Marie. Pangako, magiging maayos din ang lahat. Malungkot na tumango si Marie at nagyuko ng ulo. Mabilis niyang kinuha ang wallet sa handbag niya at naglabas doon ng ilang libo at inabot sa babae. Naku, ate, wala po akong pambayad sa... Hindi to utang, Marie. Tulong ko to sa'yo. Tinitigan nito ang pera na hawak niya. Okay, kung nag-aalangan ka, tulungan mo na lang akong alagaan ng mga pusa ko habang wala ako. Aniya rito, bago tinuro ang mga pusa na nakaabang pa rin sa paanan niya. Niyuko din ni Marie ang mga pusa at nang mag-angat to ng tingin sa kanya, agad itong tumango bago tinanggap ang perang ibinibigay niya. Mabilis niyang hinaplos isa-isa ang mga pusa niya at tuluyang nagpaalam sa mga ito. Matapos niyon, magkasabay silang lumabas ng gate ni Marie. Doon nakita ni Amber ang mga kapitbahay niya na nagkukumpulan na sa labas. Mukhang naipalaganap na ng mga Martes and Friends with Global Chihuahua Rap sa buong barangay ang balita na naroon siya sa bahay niya at kasama si Sebastian. Maya-maya pa, dumating na si Boss Chief Pressy, ang barangay captain nila kasama mga tanod nito. Ang mga ito ang tumulong sa pag-alis ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Nang tuluyang numipis ang kumpol ng mga tao, agad siyang nagpaalam kay Marie. Kinuha niyang oras na yon para pumasok sa loob ng sasakyan kung saan naghihintay na si Sebastian kanina pa. Ilang sandali pa, umusad na ang sasakyan palayo. Isang huling sulyap ang ginawa niya sa kanyang bahay. Ang bahay na tinitirhan nila ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. At hindi niya maintindihan kung bakit. Pero pakiramdam niya, kapag bumalik siya, hindi na siya magiging katulad ng dati. Bianca, say something. Untag ni Amber sa kaibigan na kausap niya sa cellphone. She turned to the big glass wall panel where the view of the city was displayed in perfection and splendor. Nasa guest room siya ng penthouse ni Sebastian. Doon sila dumiretso matapos sila magtungo sa kanyang bahay. Sinabi ni Sebastian na maaari siyang maligo at magpalit ng kanyang damit pang travel habang may kausap ito. Ang sabi pa nito, babalikan daw siya nito kapag paalis na sila. At ginawa niya nga ang sinabi nito. But when it has been more than half an hour has passed at hindi pa rin bumabalik si Sebastian, doon niya napagpasyahang tawagan si Bianca para ipaliwanag ang sitwasyon niya ngayon. She knew that Pastel is hanging in the balance too. And so she needs to tell Bianca the truth, or some parts of it. Well, congratulations! Alanganing sabi nito maya-maya. That's so fake, Bianca. Sabihin mo sa akin ang totoo sa ginawa ko. Be honest. Narinig niya na huminga na malalim si Bianca. Fine. Gusto mo ng katotohanan? Ibibigay ko sa iyo ang katotohanan. Yan ang pinakabaliw na desisyon na nagawa mo sa buong buhay mo, Amber. Sinong nasa tamang pag-iisip na magpakasal ka sa isang tao ngayon lang nila nakilala? At hindi lang kung sinong tao. Si Sebastian Smith pang pinakasalan mo. Kinasusuklaman mong taong yon. Curse him until ever tomorrow that would come for years. Tapos bigla mo siyang pinakasalan? That's like marrying 5 Francos in a lifetime and the next. Anito sa kanya. Hey, hindi manloloko si Sebastian. Unlike your good, for-nothing ex-boyfriend. Depensa niya sa sinabi ng kaibigan. Napatikhim si Bianca. Hindi mo pa alam yan. Nakasama mo lang siya ng 5 araw? 5 araw at nakikabit ka na agad? God, Amber.
Tinalo mo pang isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Malinaw ang aking mga instructions, Amber. Kumuha ka ng eksklusibong scoop tungkol sa jilted groom. Hindi pa kasalan to. Hindi ko alam na magiging ganito ka. Ang maging palo sa pag-ibig. Ano bang nangyayari sa iyo, Amber? Napangiwi na siya sa narinig niyang disappointment sa kaibigan. It was the first time she's hearing those words from Bianca. Pero syempre, hindi maintindihan ng kaibigan niya ang mga dahilan niya para pakasalan si Sebastian. Hindi niya sinabi sa kaibigan ng anumang dahilan. Sinabi lang niya kay Bianca na pinakasalan niya si Sebastian at magta-travel sila sa US para makita ang lola nito. Hindi niya sinabi rito ang dahilan kung bakit siya napilita magpakasal. She knew it would just make things more complicated. Lalo pa ngayon na napaka-aktibong kontrabida ng daddy ni Sebastian sa pagpapakasal nila. Hey, nagtatampo ka na ba? Untag ni Bianca sa kanya. Sinabi mo sa akin na magiging tapat ako. Please, huwag kang magalit. Ngumisi siya at sinuklay ng mga daliri ang buhok niya. Hindi ako galit. Hindi ako magagalit sa iyo, Bianca. Alam mo, yun lang sigurong kinakausap ng konsensya ko. Nag-aalala ko sa iyo bilang parang isang kapatid, Amber. At alam mo yun. Please, kalimutan mo na mga sinabi ko. Anito sa kanya. Hindi siya sumagot at iniba na lang niyang usapan. House Pastel. Believe it or not, we have a new advertiser. What? Akala ko ba? Well, dapat mong tanungan ng iyong asawa tungkol dito. Ang Gold Hotel ang pumipirma lang sa amin para sa kanilang 3 buwan na kumpanya sa pagbabrand. At mas masaya si Vincent. Paliwanag ng kaibigan niya. Hindi yun ibinalita ni Sebastian sa kanya. When? When did this happen? Aniya rito? Around 2 days ago. Noong unang beses mo akong tinawagan mula sa pinagtataguan mong lugar kasama si Sebastian. Napaisip siya bigla. Yun din ang oras na una nitong hiniling na pakasalan siya. Inaayos pala nito ang pastel para sa kanya. At ang binigay mo lang sa kanya noong araw na yon ay isang magandang sampal sa muka at pangungutya. Tuya ng isang bahagi ng isip niya sa kanya. Napangiwi si Amber at agad na nakonsensya. Kung bakit hindi sinabi ni Sebastian sa kanya ang bagay na yon ay hindi niya alam. Siguro kailangan niyang tanungin to mamaya. Amber, sigurado ka ba talaga dito? Seryosong tanong ni Bianca sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Sa totoo lang, hindi pa rin siya sigurado sa ginawa niya. Mas madali sana kung alam niya ang kanyang hinaharap. Ngunit ang buhay ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Ito ay puno ng mga sorpresa at nasa iyo kung papayagan mo tong gumawa o masira ka. Agad na lumipad ang mga mata niya sa pinto ng bumukas iyon. Sumungaw ang bulto ni Sebastian mula roon at mataman siyang tinitigan. I have to go, Bianca. I'll call you next time. Aniya, bago pinutol ang tawag. Tara na? Tumangulang ang lalaki. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at pumunta sa pintuan kung saan siya hinihintay ni Sebastian. Ngunit bago pa man siya nito pinalabas sa kwarto, agad siya nitong niyakap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amber sa hindi inaasahang kilos si Sebastian. At agad na naulit sa isip niya ang paraan ng paghawak at paghalik nito sa kanya noong ikinasal sila oras lang ang nakalipas. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya na hindi siya makapagpasya kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin. I'm sorry sa mga sinabi ni Daddy. Wala akong oras para humingi ng tawad kanina. Ngunit tinitiyak ko sa'yo, as long as I'm here with you, hindi na yun mauulit pa. Anito bago siya binitawan. At bago pa siya nakapag-react, inabot nito ang kamay niya at marahang hinila palabas ng kwarto para maglakad kasama nito. Papasok na sila ng elevator nang muli ito magsalita. Hindi ka na kumikubo sa haplos ko. That's good. Nasasanay ka na sa akin. Anito, kumurap siya at bumaling rito. Oo. Ngumiti si Sebastian at marahang pang pinisil ang kamay niya.
Hindi nito binitawan ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa ground floor. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Amber ang madilim na ulap sa labas ng bintana ng pribadong eroplano. Ilang oras nang nakalipas mula nung umalis sila ng Manila, subalit ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Marami siyang iniisip, mga bagay na hinaharap na pawang walang kasiguraduhan. Maging ang madilim na gabi, iniisip niya. Para kasi niyong inilalarawan ang buhay niya ngayon. Madilim, hindi makita kung saan ang direksyon ng tungo. She turned to Sebastian who was sitting to her seat. His eyes were already closed and his breathing was leveled. Kung sa bagay, kung pagod siya sa buong maghapon, sigurado siyang mas pagod ito. They have been traveling for the whole day at ni hindi ito pumayag na humalili siya sa pagdadrive. Idagdag pa na pagdating nila sa Maynila, hinarap nila agad ang matapobreng ama nito. Bumuntong hininga siya at tumingin sa mga kamay niya. She can feel his warmth from there. Ang nakakaaliw na init na nakasanayan na niya. Bigla tuloy siyang napaisip kung ilang mga bagay pa ba makakasanayan niya habang kasal siya kay Sebastian. She shook her head slowly. Hindi pa siya dapat mag-isip ng mga ganoong bagay. Ang dapat na iniisip niya ay kung paano pakikiharapan ang lola nito. Ni hindi niya natanong si Sebastian kung anong ugaling meron ang lola nito. Kung kagaya ba to ng daddy nito na matapobre o isang maunawaing tao gaya ng mami nito. She reached for the iPad in front of her. Maybe she needs to make her journalism skills work for her this time. She pulled a web browser from the gadget and searched for Imelda Smith. Mahinang pagyugyog sa balikat ang nagpagising kay Amber. Nang magbukas siya ng mata, una niyang nakita ang mukha ni Sebastian na nakatunghay sa kanya. Basa ang buhok nito at nanonood din sa pang-amoy niyang aftershave nito. He looked fresh and of course handsome. That's a given. Breakfast will be served in a while. Go, take a bath. Anito, bago muling bumalik sa upuan nito. Pupungas-pungas siyang umayos ng upo at bumaling sa bintana. Doon niya nakita ang matingkad na puting ulap na bumabati sa kanya ng magandang umaga. Wala siyang alaala kung paano siya nakatulog kagabi. Ang huling naalala niya, she was searching about Sebastian's lola. Tapos ayun, she was too tired to remember anything after that. Maya-maya pa, lumapit na ang flight attendant kay Sebastian. How do you like your coffee, Mr. Smith? Anang babae, habang nagniningning ang mga mata. Kung todo ngiti. Agad na nanikwas ang labi niya. Halatang nagpapakuyot ang babae kay Sebastian. Well, hindi niya masisisi ang babae. Sebastian will always be a looker. Pero hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya sa isiping malagkit ang tingin ng attendant sa kanyang asawa. Asawa? Lihim siyang napangiwi. Contract husband. She reminded herself. Sebastian is just her contract husband. At kahit kailan, habang kasal siya rito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na pakaalaman ng pribadong buhay nito. Kahit na nakipag-holding hands ka na sa kanya ng paulit-ulit at gusto mo pa mag-anchor sa first kiss nyo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Hindi niya malaman kung nangaasar ba ang isip niya o sadya lang ang nagsasabi ng katotohanan. Mukhang both. Pero kahit ano pang nararamdaman niya sa pagiging close nila ni Sebastian physically, those gestures doesn't really have a weight in them for they were just acting out their roles. Mga tungkulin na tatagal lamang ng 6 na buwan. After that, magkakalimutan na sila nito na parang hindi sila nagkakilala. Maya-maya pa, bumaling sa kanya ang flight attendant. Kung anong tamis ng ngiti nito kanina kay Sebastian, siya namang pakla na mukha nito nang humarap sa kanya. Agad siyang naimbyar na. Anong gusto mo sa kape mo, miss? It's Mrs. Smith. Pagtatama niya sa babae at matamis pang ngumiti. Shock register at the attendant's face. Subalit mabilis din tong nakabawi. Kumurap ito at alanganing sumalyap kay Sebastian bago ibinalik ang tingin sa kanya.
Ano pong gusto niyo sa kape niyo, Mrs. Smith? Pag-uulit nito. Black, katulad ng sa asawa ko. We always like to have things the same way, right babe? Aniya rito at mabilis sa bumaling kay Sebastian na noon ay nakatingin rin sa kanya. Right, he said before giving a satisfied grin. Alanganing nagpaalam ang flight attendant bago tarantang bumalik sa station nito. Babe ha? Pangaasar nito sa kanya nang sila na lang dalawa. Agad na rumolyo ang mga mata niya. She knew he'll make a big deal out of that little stunt. She pulled in front of the flight attendant. Ano? Mas gugustuhin mo bang tawagin kitang bugok o peste? Marahan itong umiling. Stick with babe. It was more recall on it. Anito habang nakangisi. Hindi na sumagot si Amber. Tumayo na siya at binitbit ang overnight bag niya. She better have the shower to cool her down before their conversation could lead into another fight she doesn't want to have mid-flight. Hindi. Dahil marami pa silang dapat pag-usapan tungkol sa lola nito na tila hindi kilala ng mundo dahil wala siyang nakitang anumang palatandaan tungkol kay Imelda Smith sa internet kagabi. Need some help in the shower, Mrs. Smith? Pahabol na tanong na magaling na lalaki sa kanya bago siya humakbang patungo sa bathroom. Pinagdiinan pa nito ang Mrs. Smith. Nginitian niya ito bago inilapit ang kanyang muka sa mismong tenga nito. Subukan mong gumawa ng kalokohan at sisipain kung tinatago mo. Pagbabanta niya rito. Subalit imbes na matakot, mabilis siya nitong hinagkan sa pisngi. Agad siyang napatuwid ng tayo, lalo namang umisi ang magaling na lalaki. Good morning too, babe. Be quick. Ayoko mawala ka sa paningin ko na matagal. Hindi na siya sumagot. Nagmarcha siya patungo sa banyo na panay ang kabog ng puso. When she's finally there, nagmamadali niyang sinara ang pinto at habol ang hiningang sumandal sa likod niyon. Paulit-ulit na nagre-reply sa isip niya ang ginawa nitong paghalik at pagtawag nito ng Mrs. Smith sa kanya. Tumingin siya sa salamin. Her face was as red as a beet. Dapat ay magalit siya. But unbelievably, she isn't. Sa totoo lang, nagustuhan niya. Nagustuhan? Diyos ko, hindi pa man sila nagtatagal sa setup nila, mukhang masyado na siyang nasasanay sa presensya ni Sebastian kahit hindi sana dapat. Mabilis siyang umiling. She quickly stripped off her clothes and jumped under the shower. Umaasa siyang tatangayin ng malamig na tubig ang kabaliwang nararamdaman niya. Sa kabilang banda, kumakabog ang puso ni Amber nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang puting mansyon na double ang laki sa mansyon ng mga Smith sa Maynila. Honestly, the mansion could easily pass as a castle in a one look. At kahit na hindi naman bago sa kanya ang makakita ng malaking bahay, the house in front of her is still one of the books. Ready? Ani Sebastian sa kanya nang tuluyang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. Nilingon siya nito at marahang inabot ang kanyang kamay. Mabilis siyang tumango. Nauna nang bumaba ng sasakyan si Sebastian bago siya sumunod. Agad silang sinalubong ng uniformadong katulong. Bumati ito sa kanila, ngunit makahulugang tumingin sa kanya. She knew that look, a descending one. Pero ayaw niyang patulan. Kinondisyon na niya ang sarili niya simula nung ikasal siya kay Sebastian that she will be getting a lot of disapproval from people. Maya-maya pa, pinagbuksan na sila ng pinto ng dalawa pang katulong. Agad na tumambad sa kanya ang malawak na receiving area na naiiwan sa magarang chandelier na nakabitin mula sa mataas na ceiling. The room could easily fit 100 guests. And she could almost imagine how many times the place was filled with elite party guest room through the years. Let's go upstairs. Pukaw ni Sebastian sa kanya bago siya marahang hinila paakyat sa grand staircase. She didn't say a word, basta sumunod na lang din siya rito. Abala kasi siya sa pagsisiyasat sa lugar at inihahanda niya rin ang sarili sa paghaharap nila ng lola ni Sebastian. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung ready na siya na harapin ang lola nito.
Hindi niya kasi alam kung anong ugali ng matandang Smith na kakaharapin niya. Ang kwento ni Sebastian sa kanya kanina, mabait naman daw ang lola nito, maalagain at mapagmahal. Kaya lang pagdating sa trabaho, istrikto raw ito at ayaw na anumang pagkakamali. Ngunit ito rin ang susi para matapos ng mga problema nila. Sebastian said that once, they've convinced his grandmother that they are indeed together and had gotten married. Maaari na rin nitong hilingin sa lola nito na i-reverse ang mga recent decision ng daddy nito sa Gold Hotel Manila, serving the purpose of why she married him in the first place. Kaya lang, hindi pa man sila nagkikita ng matanda, natetensyon na siya talaga. Lalo pat paulit-ulit na nagre-reply sa isipan niyang sagutan nila ng daddy ni Sebastian nung una sila magkaharap. Alam niyang ipinangako niya sa sarili na hindi siya lalamig sa mga taong tulad ni Fernan Smith, isang taong minamaliit ang mga mahihirap. But Sebastian's father asked for it. Masyado itong matalim ang bibig, kaya hindi na niya napigilan ang sarili na sumagot-sagot. Ngayon kailangan niya magpasya, kung mamaliitin din ba siya ni Mrs. Imelda, sasagot din ba siya ng pabalang? Lihim na napairap si Amber. She never liked disrespecting the elders. Ang laging turo sa kanya ng mama niya noon, respetuhin ang kahit na sino mang nakatatanda. Fernan Smith was an exemption. The man is such a lout. Besides, he asked for it. She just gave him the same courtesy he was showing her. Pero iba si Mrs. Imelda. Mas matanda ito kaysa sa ama ni Sebastian at may sakit pa. Baka tiisin na lang din niya kung ano sasabihin nito mamaya para sa kapayapaan ng konsensya niya. At saka, ayaw niyang bumangon ng kanyang ina sa libingan para lang bigyan siya ng sampal dahil sa hindi paggalang sa mga matatanda sa loob ng 2 magkasunod na araw. Mabagal na bumunto ang hininga ang pinakawalan niya at dahan-dahang umiling. Are you okay? Pukaw ni Sebastian sa kanya. She looked at him and instantly found comfort on his gray eyes. Amber, is something wrong? Mabilis siyang umiling. Then why are we stopping? Ayaw mo na ba? Nagdududa ka ba? Ngayon lang nito nabanggit yun at napagtanto niyang tumigil nga sila sa pag-akyat sa hagdan. Mabilis siyang kumurap at hinamig ang sarili. Ito ang mga pagkakataon na hindi siya dapat napapatulala. Hindi niya dapat pahintulutan ng kanyang lohika at talino na masira ngayon. Dapat inakatutok siya at gawin ang kanyang layunin dito, to pose as the perfect wife of Sebastian Smith. Wala. May naisip lang ako. Oo, yun lang. Tara na. Aniya, bago ipinagpatuloy ang pag-akyat sa hagdan. Nang nasa itaas na palapag na sila, dumiretso sila ni Sebastian sa east wing ng bahay. Puminto sila sa harap ng isang malaking puting double door. Mukhang doon na nga ang kwarto ng lola nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sebastian at marahang itinulak ang pinto. Agad na tumambad kay Amber ang isang malawak na silid. Ang disenyo at kasangkapan sa loob nito ay pawang sumisigaw ng karangyaan. At ilang sandali pa, naisip niyang dinala siya sa loob ng isang queen's room na nakita niya lamang sa mga makasaysayang dokumentaryo na napapanood niya noon. Makaagaw pansin ang king-size bed na kulay puti na nasa gitna ng silid at nakasandal sa headboard niyon ang isang matandang babae na puros puti na ang buhok. Subalit halata pa rin sa kilos at sopistikasyon nito, she has the same eyes as Sebastian. Itinaas na matandang babae ang kanyang likod mula sa headboard, sabay titig sa apo nito. Iho, is that really you? Anito sa paos na tinig. Maningning ang mga mata ng matanda habang nakatingin kay Sebastian. It was like her husband was the old woman's favorite person in the world. Yes, Grandma, it's me. Anito, bago binitawan ang kamay niya at inilang hakbang ang pagitan nila at ng lola nito. He sat beside the big bed and gently gave the old woman a hug. Si Amber at ang nurse na nasa kabilang gilid ng kama ay tumahimik,
Nagbigay sa lola at apo ng isang napakahalagang sandali para sa muling pagkikita ng mga ito. At habang abala sa pagyakap sa isa't isang maglola, panay naman ang irap sa kanya ng Pilipinang nurse ng matanda. Mukhang alam na alam kung bakit siya naroon. Siguro, kung nababayaran si Amber sa bawat irap na natatanggap niya simula kahapon, baka mayaman na siya ngayon. Lihim siyang nagngingit-ngit. Buti na lang din talaga, hindi siya apihin na pinalaki ng kanyang ina. Kung hindi, sinadya niyang bumaling sa nurse na maramdaman niyang nakatingin ito sa kanya. Na magtama ang mga mata nila, agad niya itong minalugatan. Inunahan na niya, para naman alam nitong hindi siya nagpapadihado ng basta-basta. Laking rilis kaya siya. Given a chance, kaya niyang harapin ang nurse kung gugustuhin niya. At hindi lang niya iniisip ang first impression ng lola ni Sebastian sa kanya. Pero alam niyang, hindi na niya paaabutin sa ganon ng eksena. Agad naman na nagyuko ang nurse na mukhang nakuha sa pagtingin niya. "Who is this fine young lady with you?" Pukaw ni Mrs. Smith maya-maya. Agad siyang bumaling sa matanda. Maaliwalas na ang mukha nito at nakangiti na rin. Inabot na matandang babae ang kamay sa kanya. Sinyales na lumapit siya. Mabilis niyang sinuyapan si Sebastian at tumango ito bilang pagsang-ayon. Agad siyang humakbang palapit sa matanda at tinanggap ang kamay nito. The old woman's hands was a little bit cold and frail. Sebastian scooted backwards to give space for her. Nang makaupo na siya sa mismong tabi ng matanda, agad siya nitong pinagmasdan. Maya-maya pa'y nangunot noo ito na para bang may nakita mali sa kanya. They say that an older person can see right through a person. Yun ba ang nakita nito sa kanya? Booking na ba sila ni Sebastian kahit hindi pa man nagtatagal ang pagpapanggap nila? Grandma, I'd like you to meet my wife, Amber Gonzaga. Pagpapakilala nito sa kanya, marahan siyang tumango. Nice to meet you, Mrs. Smith. Bahagya itong ngumiti. That's Grandma Imelda to you, Amber. Nice to meet you, Grandma Imelda. Pag-uulit niya. The old woman just continued to look at her, as if searching something on her eyes. Maya-maya pa'y ngumiti ito bago magaang pinisil ang kamay niyang hawak nito. Welcome to the family, Amber. Magiliw na sabi nito bago siya magaang niyakap. She was obliged to return the embrace carefully. Na maghiwalay sila, muli itong bumaling sa kanya, kung todo ngiti. Ngayon sabihin mo sa akin, kailan ka magbubuntis? She instantly froze. Ano daw? Buntis? Ang mga silent alarm ay umaalingaw sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon ay natauhan siya. Maaaring higit pa ang kanyang ginagawa kaysa sa kung anong kanyang nilagdaan. Ilang beses na nag-isip si Amber kung anong magandang isagot sa matanda nang hindi sila mabubuking o mapaghihinalaan ng nagpapanggap lang ang apo nito. Bago sila nagtungo roon ni Sebastian, mayroon silang ilang rehearsal na mga sagot para sa mga tanong na inaasahan nilang itatanong ni Lola Imelda. Gaya na lamang ng kung paano sila nagkakilala at kung paano sila na-inlove sa isa't isa. Nagkasundo silang dalawa na manatili sa isang kwento na mayroon sila. I love at first sight. Kaya naman tumakas sila ng ilang araw para maagaw ang atensyon ng mga tao sa naudlot na kasal ni Sebastian kay Claire. Maging ang mga basic information questions tungkol sa kanya, praktisado na rin niya. At sa totoo lang, nagpunta siya roon na medyo confident sa question and answer portion nila. But the old woman's questions about the pregnancy, yun ang hindi niya napaghandaan. At ang magaling niyang asawa, hindi rin naisip na pwedeng magtanong ang lola nito tungkol doon. Kaya naman ngayon, nandito siya, nakatulala pa rin sa harap ng matanda. Namumutla at walang maisip sabihin. Amber, untag sa kanya ng matanda. Napakurap siya at lalong nataranta. At bago pa siya makapag-isip na mabuti, at kapanipaniwalang alibay ay sinabi niyang,
Maghihintay kami hanggang sa maayos ang mga swimmers ng apo nyo. What? Amber? Halos magkasabay na sabi na maglola. Lalo siyang napangiwi. Gusto sana niyang bawiin ang sinabi niya, kaya lang huli na. Nasabi na niya. Malakas sa suminghap ng matanda at agad tong bumaling sa apo nito na nasa likod niya. Your swimmers are not working? Kunot ang noong tanong na matanda kay Sebastian. Alanganin siyang napanguwi na mahigpit na humawak si Sebastian sa bandang bewang niya at pumisil doon. Marahan din siya nitong kinabig hanggang sa mapasandal siya sa mismong balikat nito. Naramdaman niyang agad ang mabilis sa pagtibok na kanyang puso na para bang pinapakalma ang sarili. Siguradong si Amber mamaya, magsasagutan na naman sila. She silently cursed her mouth, but what can she do? Nasabi na niya. And no matter how she regrets, it's big time now. Wala na siyang magagawa pa. Mabilis niyang hinamig ang sarili. She tried to maintain her fake smile. Artista siya ngayon, at kailangan magpatuloy ang palabas kahit gaano pa kalaking pagkakamaling nagawa niya. Humalakhak si Sebastian at isinabit ang braso sa isang balikat niya. My swimmers are working just fine, Grandma. We are just trying to take things slow for now. Right, babe? Anito, bago siya ginawaran ng isang mabilisang halik sa pisngi. Nag-init agad ang mukha niya. Yes, that's it, Grandma Imelda. Segunda niya. Nagsalubong ang kilay na matandang babae. Pero bakit mabagal ang ginagawa mo? Ano ang posibleng pumipigil sa inyong dalawa sa pagpaparami? At habang si Amber dito ay bata at maganda. Hindi ka na bumabata, Sebastian. Your swimmers may be working just fine for now, but sooner or later, they won't. Kailangan mo magkaroon ng tagapagmana. Alam mo naman siguro ang sumpa na tumatakbo sa ating pamilya. Umiling ang matanda na para bang may naalala tong hindi kaaya-aya. And then, she looked at her again. Why don't you make a baby project now that you're here? Nakangiting sabi nito sa kanya. Kumurap siya at parang nabingi. Po? Humiti lang ang matanda at bumaling sa nurse nito. Get me Pilar. Anito. Nagmadali namang lumabas ang nurse. Segundo lang ang binilang. Bumalik to kasamang katulong na namumuti ng ibang hibla ng buhok at baka sa muka ang katandaan. Madam? Anang matandang katulong at bahagyang sumuyap sa kanilang dalawa ni Sebastian bago yumuko. Ihanda mo ang lake house. Si Sebastian at si Amber ay magpapalipas ng weekend doon kasama ko. Anito? Alanganing nag-angat ng tingin ang katulong. Muli, mabilis na sumuyap sa kanilang dalawa bago yumuko. Right away, madam. Bumaling naman ang matanda sa nurse nito at kinausap din. Lumapit siya kay Sebastian. Safe place ba ang kwarto mo sa lake house nyo? Safe place ang code nila sa mga lugar na pwede sila makagalaw ng malaya at hindi nagpapanggap. Walang ligtas na lugar kapag nandyan ang lola ko. Anito, his arms snaking around her waist. That's what you get for throwing my perfectly working swimmers into your alibi. He whispered in between gritted teeth. Lihim siyang napamura. Sigurado na siya talaga ngayon. Ang magaling na lalaki ang tagapaghatid ng kamalasan sa buhay niya. Pinangako na niya sa kanyang sarili na hindi na siya mapapalapit dito eh. Pero heto siya, pinakasalan ito at mukhang balak pa siyang gawin ng lola nito na baby factory ng susunod na lahi ng pamilya Smith. Mabilis niyang inalis ang mga kamay nito sa bewang niya. Nanggigigil siyang tunay at hindi niya mapigilan. Kailangan niyang layuan si Sebastian kahit sandali lang. Subalit nang tumayo siya, tumayo na rin ang magaling na lalaki at maagap na hinawakan ang kamay niya. Mukhang naramdaman nito ang pagkabalisa niya. Buti nga nababalisa lang siya eh. Kung nasa ibang lugar sila at wala ang lola nito roon, baka nagwala na siya at nagtaob ng mesa. Ipapakita ko lang po sa asawa kong paligid ng bahay bago tayo tumuloy sa lake house, Grandma. We will be back in a while.
Nagmamadaling nagpaalam nito sa lola nito. Ngumiti ang matanda at nagniningning ang mga mata. Okay, lovebirds. Matibay pa rin ang table sa library. Pahabol na sabi nito bago siya tuluyang hinila ni Sebastian palabas ng silid. Kung ano man ang ibig sabihin ng matanda, mali niya. Hindi na rin siya nagkaroon pa ng pagkakataon na maintindihan ang sinabi nito dahil nagmamadali siyang iginiya ni Sebastian sa isang pinto sa kabilang bahagi ng mansyon. Pagpasok niya roon, agad na tumambad sa kanyang hile-hilerang bookshelf housing, probably thousands of books. Para sa isang mahilig sa libro na tulad niya, ang lugar na ito ay parang isang heaven. Malamang na siya ay maaaring manatili sa loob ng silid na yon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at maging masaya pa rin. Agad na humakbang si Amber patungo sa isa sa mga shelves. Nakakita siya ng mga klasikong libro mula doon. Ang ilan ay nasa unahang edisyon. Napabuntong hininga siya sa excitement. Ang library na ito ay puno ng mga kayamanan. Pupunta na sana siya sa kabilang estante para tingnan ang laman nito nang masuya pa niyang isang oakwood table na bagamat luma ng disenyo ng cravings ay halatang matibay pa rin. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lola ni Sebastian bago sila lumabas sa kwarto nito. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang ibig sabihin ng matanda. The old lady was suggesting for them to do the deed on the same table she's starting at. Agad siyang pumihit paharap kay Sebastian habang namumula ang muka. Bakit mo ko dinala rito? Huwag mo sabihin na susundin mo sinabi ng lola mo. Susuntukin talaga kita. Hindi ako nagbibiro. Pagbabanta niya rito at umatras pa ng bahagya. Napabuntong hininga si Sebastian at dahan-dahang umiling. May swimmers? Seriously, Amber? Ako talagang pinalabas mo may problema para sa alibay mo? Eh sinong gusto mo na may problema? Ako? Aniya rito. Excuse me, ang laking kasangga ay gumagana ng maayos. And so are my swimmers. I swear, I can get you pregnant in one go if I want to. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. She found the topic of their discussion so awkward. Lalo pa, at mukhang kumbinsido ang isang parte ng isip niya na gusto niya ng proof sa sinasabi ng magaling na lalaki. Umiwas siya ng tingin at tumikihim. Kasalanan mo yon. Dapat alam mo na magtatanong ang lola mo tungkol doon. You should have informed me about it para nakasagot ako ng maayos. Namewag na siya bago bumaling dito. Masisisi mo ba ako kung nataranta ako? Sa klase ng pagtatanong kanina ng lola mo, para lang siyang umorder ng bata sa kantin Do I need to remind you na hindi for hire ang parlas ko at wala sa usapan ang magbe-baby tayo? Dire-diretsong sabi niya. Dapat hinintay mo akong sumagot kay lola at hindi basta-basta tumugon sa walang katuturong komento mo tungkol sa mga swimmers ko. Anito, umirap siya ulit. Eh di sana, binilis-bilisan mong pagsagot kanina para hindi ako nataranta. Ano? Siya talaga may kasalanan ng lahat? Eh ito mabagal sumagot? Siya na nga ang nailagay sa alanganin dahil rito, nasa kanya pa rin ang sisi? Masyado naman atang nilulubos-lubos ng lalaking to pasensya at silbi niya sa buhay nito ngayon. May kasalanan din to sa nangyari kanina. Yun lang, mas malaki nga ang sa kanya. Nagbaga ulit to ng hininga. Ngayon, hindi ulit titigil si Lola sa pagsasalita tungkol sa sumpa nito. Anito, anong sumpa? Tumitig si Sebastian sa kanya bago naglakad sa oakwood table at sumandal doon. Muli itong bumaling sa kanya. Matibay talaga ang mesa. Ngayon, iniisip ko talaga kung kaya mong sirain ang sumpa ng pamilya ko. Ano raw? At bago pa man siya makapag-react, hinawakan na ni Sebastian ang kamay niya at hinila palapit sa kanya.